Doon ako nadurog sa ginawa nyo kay Rona. Lahat ng problema iniwan mo. Iniwan mo kay Rona. Lahat ng bayarin. Tapos stress siya. Alam mo na walang trabaho. Tinakas mo pa yung bata. Puro laging 3 months ang trabaho. Nilubog niya ako sa utang. Kakatulong ko sa inyo. May sakit si Rona. Sa akin lang nakasandal. Iniwanan mo. Ano kasi yan, bonding? Hapon po. Yung anak po ninyo, 5 and 2 years old, Apo. sila po ay nasa tatay. Apo, Tama po sir. ba? Apo. Kayo po ba, ma'am, ay kasal nitong tatay po ng mga bata? Hindi po. O, mga ilang taon na po, ma'am, na kayo ay nagli-live-in? Magna 9 years po. Matagal-tagal na po pala. Apo. Ano po nangyari, ma'am? No? Nag-away po kami nung July 21 po. Kasi wala po siyang trabaho. Tapos may sakit po ako. Tapos nagiinom po siya, nagbabarkada. Kaya nag-away po kami noon. Tapos ayaw po niya umalis sa bahay noon. Tumawag po siya sa mama niya. Nagsumbong na po siya sa mama niya. Tapos umiyak po siya. Kumbaga pinagtulungan na po nila ako. Minura po ako ng mama niya. Tapos nasagot-sagot ko rin po yung mama niya sa video call. Tapos sobrang sasabog na po kasi ako noon. Kaya nagpalipas po muna ako. Umalis po ako saglit. Pero pag alis ko po pala, umalis din po sila. Kasama po niya yung kuya niya. Pati po yung dalawang anak ko po. Dinala nila yung mga bata sa Iloilo? Bali po pumunta po muna sila sa kuya niya sa Tansa Cavite po. Doon po silang unang pumunta. Tapos, ang usapan po nila ng mama ko po, ibabalik po niya after po ng bagyo kasi kasagsagan po yun ng bagyo. Kaya pumayag po kami na ibalik na lang pagtapos po ng bagyo nun. Tapos nung time na po na usapan na po namin na ibabalik po niya, hindi na po siya nagre-reply sa mama ko po. Hindi na rin po siya sumasagot sa mga text, tawag po ng mama ko. Okay. So ma'am, paano niyo po nalaman na yung mga bata nasa Iloilo na po pala? Nung una po, sir, humingi po ko ng tulong sa Bausi po, sa Tansa, kung nasan po yung kuya niya, kung saan po unang dinala yung mga anak ko po. Kasama po yung kalivin ko. Pinatawag po yung kuya niya, tinanong po kung nasaan. Ang sabi po, nasa Taguig daw po. Tapos hanggang sa kung saan po ko tinuturo kung nasan daw po yung mga bata. Pumunta pa po ko ng QC, sa atin naman po niya. Pero ang sabi po nila, wala rin daw po doon. Tapos, July 28 po, nakita ko po sa Gmail, nag-book po siya mula po QC, papunta po sa Ceres Terminal sa Cubao. Kung saan po sila sumasakay papunta po ng Iloilo. Mula po noon, ma'am, hindi nyo na po ba nakausap itong si Sir James Russell? Hindi na po. Hindi po siya Walang sumasagot. update patungkol sa mga bata? Wala po. Napakiusapan ko po kasi yung ibang kaibigan niya na baka pwede po makipag-communicate po sa akin, makipag-co-parenting na lang po sa akin, ibalik yung mga bata. Pero nag-send lang po siya ng picture, tas ang sabi po niya, okay lang naman daw po yung mga anak ko doon, wag daw po akong mag-alala, ganun po yung sinabi niya. Sino po yung kasama nila doon sa Iloilo? Yung mama at papa po nung taga doon talaga itong si James Russell. Sir James, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, sir. Sir James, Yes po. kamusta yung mga bata po dyan? Okay naman po, sir. Yung panganay ko po, sir, nag-aaral po. Okay lang po yung mga bata po, sir. Nakakain po ang maayos. So, Naalagaan naman po. Wala pong problema. in-enroll nyo na po dyan yung bata. Tama po ba? Yes po. Na-enroll po ni Papa po. Okay. Nakakausap po nila yung principal dito. Opo. Pero sir, bakit po ninyo kinuha itong mga bata away from the mother? Sir, ganito po sinangyari, sir. Nung 21, sir, nag-away po kami niyan. So, inutusan po ako ni Rona na kumuha po ng barangay clearance. So, yung kuya ko po, ando po sa barkada niya. Siguro po mga ilang minuto, tumambay po ako doon. Tapos sabi ni kuya, dito ako muna. Tapos mamaya-maya kasi, magpapakasaw siya para magbigay sa akin ng pera, pambili ng bigas. Kasi wala rin po kami pera that time po. Tapos yung pag-uwi ko po, may dala akong bigas, tapos may dala po akong barangay clearance. Pagdating ko sa bahay, nag-aalit po si Rona sa akin. Sabi sa akin, tambay kung saan akong galing. Sabi ko, kumuha ako ng bigas, nagbigay si kuya. Tapos doon na po, pinagbumuran niya na po ako, ganyan-ganyan, wala daw akong kwenta, puro inom. Sabi ko, inom, pumunta na ako doon sa kuya ko. Tapos yun po, pinagsusuntok niya ako sa likod. Doon po, tumawag po ako sa mama niya. Tapos tumawag rin po ako sa mama ko. Sabi ko sa mama niya, tingnan niyo po yung ginagawa ng anak ko sa akin. Pinagsusuntok ako sa likod. Kasi mamaya na naman,
pag walang video, ako na may masama, sasabihin ako nabubugbog. Tapos yung po, mga ilang minuto lumipas, umalis po siya. Hindi ko po alam siya pumunta. Yung gabi po na yun, wala rin po akong pera. Ang ginawa ko po, nag-text po ako sa kuya ko na, kuya, pumunta ka muna dito, umalis si Rona, di ko alam sa pupunta. Humingi po ang tulong sa kuya ko na ganito, doon muna kami sa inyo. Kasi wala po akong pera po, di ko alam kung anong papakain mo sa anak ko. Kahit yung ilang peraso na pumailo niya, siyempre, rededit po yung anak kong bunso. Tapos pagpunta ko sa kuya ko doon po, tapos mga ilang araw po, sabi ko sa mama ko, humingi po ng tulong sa mama sa papa ko na uwi na lang po ako sa Iloilo para magpatuloy ko pag-aaral ng anak ko. Tapos yun po, tapos yung kausap niya po yung mama ko, tapos sabi niya, mama ko, pinagtulungan daw si mama ko. Pinagmumura niya po yung mama ko samantalang tinulungan siya ng mama ko, na hospital po kasi yan Kung wala po yung mama ko, di po mo kayo makalabas sa hospital. Yung kwento po niya, mali-mali po yung kwento niyan Aminado naman po ako, nagiinom po ako, pero yung sabihin niya po na patambay-tambay ako na wala akong trabaho, alam niya naman po yun alam po ng mama niya na wala akong trabaho kasi nga po, kung nagkasakit po yan, ako nagbabantay kasi nga bawal naman po siya maglaba, ganyan. Ako po yung nag-asikaso ng mga bata, nag-a-attend sa mga school. Tapos yung po yung sabihin niya na wala pa akong trabaho, alam niya naman po yun Okay, Kasi sabihin niya po ngayon sa akin sumpatan niya ako ng palamunin, ganyan, pinapalamon ako ng magulang niya. Sabi ko, mga kwento mo, mali-mali na yan, sabi ko. Iba-iba na po sa kanya, iba na po yung bunganga niya po Lagi niya po sinasabi sa akin na walang kwentang tatay, palamunin, puro barkada. Paano puro barkada? Pa nagiinuman naman sa loob ng bahay, alam niyo na po yan. Welcome lang po yung mga tropa ng amin. Marami naman po akong mga katibayan, marami po akong mga ebidensya na dala. Lalo na po yung sinasabi niya na may trabaho po siya, minsan lang nagiinom. Kung tutusin po, kaya nga po pinapayagan ko na lang po siya na doon na lang sa bahay mag-inom Kasi kung lalayo pa po siya, kagaya po niyan, ang sinasabi po niya, siya daw po naghahatid sundo. Mula po nung nag-aral yung mga anak ko, siguro 2 beses lang po siya naghatid sundo. Tama ba na dinala mo yung mga bata dyan sa Iloilo? Sir, bilang tatay po, sir, sabihin natin mali po, sir, pero sir, inuna ko lang po yung para sa anak ko, sir. Kasi po, sir, katulad niyan, kung nandiyan pa rin, sir, nangungupahan po kami, kuryente, tubig. Kung tumutulong naman sa amin, sir, yung magulang ko, saka yung magulang niya, katulad niya, walang po ang trabaho, nagkasakit pa po siya. Tapos nag-away pa po kami nun. Kasi, sir, umalis pa po siya nun, sir. Mali ko ba, sir, kung anong araw siya babalik, sir, tapos binulak niya po ako, sir. Okay. Kaya nag-decide na po ako uwi, sir, para diretso na po yung pag-aaral ng continuous po pag-aaral ng panganay ko, sir. Okay. Eto, sir, bilang magulang naman, sir, di ba, sir? Una kami yung kapakanan ng anak mo, sir. I understand yung intention po ninyo. Kung mabuti yung intention ninyo for the kids, I understand. Okay? Pero dahil hindi po kayo kasal, kahit ano pa po ang intention ninyo, mabuti man or hindi, kakailanganin nyo pong i-inform yung nanay. Okay? Kasi ang batas po natin, sir, hindi naman tatanungin Ano po, maganda ba yung intention mo? Pag sinabi bang maganda yung intention mo, babaliwalain na lang natin yung nanay. Hindi po ganun yon. Yung ginawa po ninyo, hindi po siya, technically, hindi lang siya dinala sa Iloilo. Itinakas ninyo sa Iloilo etong mga bata. Sa batas po, sir, pag hindi po kasal ang babae at lalaki at meron po silang anak, ang parental authority at yung custody nasa nanay. Ibig sabihin, yung mga desisyon ay idadaan po sa nanay. Sir, alam ko naman po, sir. Paano yun, sir? Yung umalis siya ng gabi na, sir? Ano po, sir? Mag-aantay po kung kailan siya babalik, sir. Alam niyo lang po na walang pera ng sir. Hindi, sir. Nung umalis siya, hindi naman niya sinabing hindi na ako babalik. Ang problema po kasi sa inyo, nung umalis siya, nakita nyo yung opportunity na itakas yung mga bata. Lahat naman ng mga magulang from time to time kailangan lumabas ng bahay Ibig bang sabihin, yung nanay, yung tatay, pabaya? Hindi ganon ang nangyari. Sa amin, sir, walang problema, sir, kung gusto niya kunin yung bata, sir. Ang sa akin lang, sir, iluna ko po yung seguridad ng mga bata, sir. Okay. Kasi, sir, magulo po yung sitwasyon namin, sir. Yes, sir. Naintindihan ko po yon, Sir James Russell, kung ang sinasabi po ninyo, kung ano po yung nakikita ninyong pinakamabuti para sa mga bata, well, re-respetuhin po namin yon. Ang sa amin lang po dito sa studio, hindi po namin hahayaan na i-echepwera nyo lang yung nanay diyan sa pangyayari. Lalo't 5 years old at 2 years old lang pa tong mga batang to. Okay? Ang suggestion ko po sa inyo, Sir James Russell, ibalik po ninyo yung mga bata kasi, sir, sa totoo lang, mabigat po yung harapin po ninyo sa batas kung talagang ipipilit po ninyo dyan. Sa akin, sir, ang problema, sir, katulad niyan, sir, kung kunin yung mga bata, wala siyang trabaho ngayon. Ako walang trabaho.
Dito sir, kahit wala akong trabaho sir, napuprovide din na mama at papa po, napag-aaral yung anak ko. Eh dyan sir, kung dala yung dalawang bata, magtatrabaho siya sir, maghahanap siya ng tagabantay sir. Kaya nga po sir, kung yan po ang intention po ninyo, dapat ipinaalam nyo sa nanay. Yun lang naman ang sa akin eh. Hindi nyo pwedeng itakas na lang, dadalhin na lang basta-basta yung Sir, yung bata. O kung hindi man papayag yung nanay, meron ka rin namang remedyo, Sir James Russell. Nag-usap po yung mama niya pati mama ko, na iuwi po yung panganay ko dito. Kasi nga, ang mangyayari niya, magkatrabaho kami dalawa, so bale, yung bunso ko maiwan, yung panganay ko dadalhin dito para mag-aral. Okay na po yung usapan ng mama ko sa mama niya eh. Tapos ang sabi ng mama niya, dapat daw isama yung bunso. Kasi nga, kung doon dadalhin sa tansa, minsan po naalis si mama niya, walang babantay. Pumayag po si mama. Tapos mga ilang linggo po, nagsabi naman po si Rona na wag na daw ituloy. Nagtotoo kay mama, ganito daw, wag na daw ituloy. Sabi ni mama, pabago-bago daw yung isip. Okay na po yung setup po na iuwi yung dalawang bata. Sila muna kasi kami dalawa magtatrabaho po. Alam niyo po ginawa Yun nila nga. sa akin, alam nila na may sakit po ako. Ang ginawa po nila, pinaikot-ikot po nila ako. Oo. Hindi po nila inaamin lahat. Sinabi nila nasa QC, nasa Taguig, nasa Maynila daw po siya. Andyan po sa akin lahat ng mga pruweba po na ganun yung sinasabi niya kahit sa barkada niya. Pero nasa Iloilo na po pala siya. Doon ako nadurog doon ako na sa ginawa nyo kay Rona. Naghanap siya hanggang sa QC mag-isa. Tapos sabihin nyo na wala doon, pinaikot-ikot nyo, muntik siyang hinatid lang siya ng ambulansya. Pag-uwi ko po, naka-ambulance na po ako. Alam nyo na dinudugo, nagbi-bleed, ikaw Jam. Lahat ng problema iniwan mo kay Rona, lahat ng bayarin, tapos stress siya, alam mo na walang trabaho. Tinakas mo pa yung bata. Anong usapan natin? Di ba sabi mo linggo, ibabalik mo at papasok na yung bata na isa? Nag-aaral po oo, dito. tapos ang kinukontak na, hindi ka na sumasagot. Pinaikot-ikot nyo si Rona, pinagod nyo. Dahil hindi ka nagpaalam sa akin, tayo ang magkausap nun. Nakakatawag na yung si Rona dito nakakausap na yung anak niya. Nung unang dinala dyan si Dwayne, pag hindi siya nakakapagpadala, hindi nyo po pinapakausap si pinapausap Dwayne. sa Kaya akin. ayaw niya na nandyan yung mga bata. Okay. Para po magsumikap yan si Jam. Wala lang yan, puro laging 3 months ang trabaho. Opo. Nilubog niya ako sa utang. Kakatulong ko sa inyo. Nilubog niya ako sa utang, iniwanan mo sanla ng ATM, 15 mil. Ako haharap. Kami po ngayon May lahat sakit si Rona, nagsasacrifice. alam mong wala siyang sa akin lang nakasandal, iniwanan mo. Ganito ang gagawin natin ha. Si Senator Raffy ay may reporter ngayon na nandyan sa Iloilo. Okay? Papapuntahin po namin ang reporter po dyan sa Iloilo. Manghingi din po kami ng tulong kay Chairman Ramon Atadero ng Barangay Kiling, Lambunaw, Iloilo. Kung magkakaroon po ng agreement. Okay? Kung magkakaroon ng agreement, ipresenta po ninyo, Sir James Russell. Kung sa tingin ninyo, ikabubuti ng mga bata na manatili sila sa Iloilo, kumbinsihin po ninyo yung nanay. Ang kailangan lang naman is yung approval niya eh. Ano kasi yan, Bonji? Ganito ha, ang gagawin po natin dyan, may reporter po si Senator Raffy doon. Pupunta po sa area namin. Titingnan po natin yung mga bata. At kung may presenta po silang offer ha, patungkol po dun sa plano po ninyo sa mga bata, well, kayo na po bahala dun, ma'am ha. Pero karapatan po ninyo na makasama yung mga bata na sa Gusto ko inyo na po lang yun. po sana kunin talaga, sir. Tapos magsustento na lang po siya. Yes, I think pwede naman po yun. Tayo din po ay sasagutin natin Yes, itong plane ni Ma'am Rona Mi para po makadalo din siya sa pag-uusap. Ang aming reporter ay nandyan po sa Iloilo para matunghayan po personal at ma-assist po kayong Ma'am Rona Mi. Okay.